Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Isidro, may isang magsasakang kilala ng lahat sa pangalang Mang Carding. Sa edad na 55, marami na siyang dinaanang hirap sa buhay. Batang-bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Lumaki siyang salat sa yaman, ngunit sagana sa tiyaga. Tinanggap niya ang kapalaran at niyakap ang trabahong iniwan ng kanyang ama, ang pagsasaka. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ay nasa bukid na si Mang Carding. Sa tulong ng kanyang asawang si Aling Nena, tinatanim nila ang lupang kanilang minana. Kaunting palay, mais at gulay ang kanilang kinabubuhay. May 2 anak silang sina Benjo, 18 anyos, at Laika, 15 anyos, na parehong nag-aaral sa pampublikong paaralan ng baryo. Masaya man sa simpleng buhay, hindi maitatanggi ni Mang Carding na minsan ay nangangarap din siyang makaahon sa hirap. Tuwing makikita niya ang mga mamahaling sasakyan na dumadaan mula bayan patungong lungsod, napapabuntong hininga siya. Ngunit ang isang bagay na hindi niya kailanman isinuko ay ang kanyang pananalig sa Diyos. Isang gabi habang nagpapahinga sa duyan sa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran, narinig niya sa radyo ang resulta ng loto. Matagal na rin siyang tumataya sa loto kahit sakto lang ang pera. Basta magawi sa bayan ay laging tumataya. Hindi dahil sa kasakiman kundi dahil sa pag-asang baka isang araw ay suwertehin. "Naku Nena, tingnan mo nga itong tiket ko," sabi ni Mang Carding sabay abot ng gusgusing papel sa asawa. "Parang pareho ang mga numero sa radyo, ha?" Napakunot noo si Aling Nena. "Aba, kung ganyan nga, ay ewan ko na lang Carding, baka nga ikaw na ang tinamaan ng langit." Nang kinumpara nila ang mga numero ng tiket sa inianunsyo sa radyo, napatulala sila. Isa-isang tumugma ang mga numero. 1, 2, lahat. 6 na numero, lahat tumama. "Jesus Maria Joseph!" sigaw ni Aling Nena. "Carding, ikaw nga ang nanalo." Hindi makapaniwala si Mang Carding. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tiket. Pumasok siya sa loob ng bahay, kinuha ang antigong flashlight at sinipat pa sa ilalim ng ilaw ang tiket. Baka kasi guni-guni lang niya. Ngunit totoo, siya ang tumama ng 120 milyong piso sa loto. Sa isang iglap, ang dating simpleng magsasaka ay naging milyonaryo. Hindi pa man sila nakararating sa loto outlet sa bayan upang i-claim ang premyo, kumalat na agad sa buong baryo ang balita. Hindi man nila binanggit sa kahit sino, tila may mga matang laging nakamasid. Ang tsismis parang usok na mabilis lumaganap. Dito nagsimula ang pagbabago sa tingin sa kanila ng mga tao. Sa umpisa'y masaya ang lahat. Mga kapitbahay ay nagpupunta para bumati. "Abay, swerte ka, Carding. Katas ng pawis mo yan, kuya. Baka naman pwedeng pahiram minsan." Ngunit habang tumatagal, ramdam ni Mang Carding ang pagbabago sa tono ng mga tao. Lalo na ang kanyang mga kamag-anak, mga pinsan, pamangkin, tiyahin, na dati hindi man lang siya kinakamusta. Ngayon, tila bigla siyang naging pamilya ulit sa paningin nila. "Kuya Carding, naalala mo ba noong kami pa ang tumulong sa inyo sa ani?" Wika ng pinsang si Goryo. "Baka naman pwede mong suklian." May mga nagsimulang magpakita ng interes sa kanyang pera. May mga proyektong pinapresenta, mga negosyo raw na kailangan ng puhunan. May mga humihingi ng tulong na parang obligasyon na niya. Mas masaklap pa, ang ibang hindi pinapaboran sa kahilingan ay naging mapanira. Napag-alaman ni Mang Carding na siya'y sinisiraan, pinapalabas na naging mayabang at madamot. Minsan pa nga, isang gabi, may narinig siyang pabulong na usap sa labas ng bakod. Yayaman-yaman na pero hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Hindi nagtagal, nagsimula nang mangyari ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Una, ang mga tanim niya ay nalanta kahit walang tagtuyot. Pangalawa, ang kanilang asong si Bantay ay biglang namatay. Walang sugat,
walang palatandaan ng sakit. At pangatlo, si Lika, ang bunsong anak niya, ay nagkasakit. Lagnat na hindi may paliwanag, may mga pasa sa katawan na parang bugbog pero wala namang nakabangga. "Carding!" wika ni Aling Nena isang gabi. "Parang hindi normal ang mga nangyayari. Parang may nananakit sa atin." Tahimik lang si Mang Carding. Ngunit sa loob niya, unti-unti na siyang nababalot ng takot. Hindi lang pala inggit ang haharapin niya, kundi mas malalim at mas madilim, ang kasakiman at kulam mula sa loob mismo ng kanyang angkan. Makalipas ang ilang linggo mula nang maklaim ni Mang Carding ang premyo sa loto, sinimulan na niyang ayusin ang buhay nilang mag-anak. Unang-unang binili niya ang matagal nang pinapangarap na traktora, bagong gamit sa bukid, at sinimulan ang pagpapasemento ng kanilang bahay. Pinag-aral din niya sa mas magandang eskwelahan sa bayan si Benjo at Laika, at ipinagamot sa espesyalistang doktor ang anak na babae na hanggang ngayon ay sakitin pa rin. Ngunit sa kabila ng kanyang mabubuting hangarin, tila mas lalo siyang nagiging target ng masama. "Nena," wika ni Mang Carding isang hating gabi, habang nakaupo sa balkonahe. "May kakaiba talaga. Parang may sumusubaybay sa atin. Ramdam ko, paggabi na, may aninong gumagala sa likod ng bahay." Napatingin si Aling Nena sa madilim na taniman ng saging sa likod ng bahay. Ilang gabi na rin niyang nararamdaman ang malamig na hangin kahit hindi naman tag-ulan. May mga pagkakataong parang may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok habang siya'y naghuhugas ng pinggan. Noong gabi ring iyon, habang natutulog silang mag-anak, napabalikwas si Mang Carding. Nakita niya si Laika na nanginginig, pawis na pawis at umuungol. "Tay, ang itim. Ang itim. Wag po. Wag niyo akong iiwan." Ang lalaki ng mata niya, "Tay." Napahawak si Mang Carding sa noo ng anak. Mainit. Sobrang init. Para siyang may lagnat na halos umabot sa 50 grados. Agad nila itong isinugod sa ospital. Ngunit kahit na anong test ang gawin ng doktor, wala raw nakikitang sakit. Malakas ang katawan ni Laika ayon sa mga resulta, pero hindi pa rin siya gumagaling. Ang bata'y pinapahirapan ng hindi nakikitang kalaban. Wika ng matandang albularyo sa ospital na siyang nilapitan ng isang nurse na may alam sa kababalaghan. "May matang naiinggit. At may kapamilya kayong may alam sa itim na sining." Nagkatinginan si Mang Carding at Aling Nena. Sa dami ng mga kamag-anak nilang bigla ang dumalaw, humihingi ng tulong, humihiram ng pera, at nagsisigawan kapag hindi napagbigyan, hindi malayong may isa o dalawa sa kanila ang hindi natutuwa sa mga naging desisyon ni Mang Carding. Isang araw, dumalaw sa kanilang bahay ang pinsang si Maring, isang tahimik at matandang babae na bihirang lumabas ng bahay. Madalas ay sinasabing may alam sa mga halamang gamot at sa sinaunang panambal ng mga ninuno. "Carding," ani Maring habang hawak ang supot ng tinapay, "dumaan lang ako. Napansin ko lang, mukhang may bumubuntot sa pamilya mo. Anong ibig mong sabihin, Maring? May nagnanais sa inyong kapahamakan. Ingat kayo. Hindi lang basta inggit ito. May pumasok ng masama sa paligid nyo. Hindi lang basta chismis o paninira. Ito'y may kalakip na orasyon." Hindi malaman ni Mang Carding kung matatakot ba siya o magagalit. Ngunit ng gabing iyon, muling nagkasakit si Laika. Mas matindi na ngayon. Naninigas na ang katawan nito at may mga salitang binibigkas sa di nila maunawaang wika. Nakapikit si Laika, ngunit ang mga mata niya'y kumikilos, waring may sinusundan sa kadiliman. Kinabukasan, nagpatawag ng pulong si Mang Carding sa barangay hall. Doon niya inilahad ang serye ng mga hindi may paliwanag na pangyayari, mula sa panlalanta ng pananim, pagkalason ng mga alaga nilang hayop, hanggang sa matinding sakit ng anak. "Ayoko ng gulo," ani Mang Carding sa harap ng kapitan at ilang mga kamag-anak. "Pero kung may gumagawa nito sa amin, kahit sino pa kayo,
Hindi ako matatakot. Haharapin ko kayo. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang biglang maglabas ng lumang kwaderno ang isa sa mga barangay tanod. Galing daw iyon sa isang bahay na iniwan ng matandang mangkukulam sa kabilang baryo na kamag-anak ng kanyang inang si Petra. Carding, wika ng tanod. Nandito ang pangalan nyo sa listahan ng mga dapat pagbayaran. Tumindig ang balahibo ni Mang Carding. Sa pahina ng kwaderno, nakasulat ang pangalang buong buo. Ricardo de la Cruz ang kanyang tunay na pangalan. Sa ilalim ng pangalan niya ay may salitang Latin na hindi niya maunawaan at may nakadrawing na krus na baliktad. Kamag-anak mo yung may-ari niyan. Sa linya ninyo may nagmana ng itim na kapangyarihan, bulong ng kapitan. At baka nandito pa sa paligid natin ngayon. Hindi na lamang laban sa inggit ang kinahaharap ni Mang Carding, kundi laban sa mismong dugo at angkan na pinagmulan niya. Lumipas ang 3 araw mula nang madiskubre ni Mang Carding ang kanyang pangalan sa lihim na kwaderno. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi sapat ang pagkapanalo niya sa loto upang maging dahilan ng gayong karumal-dumal na balak. Sa halip na guminhawa ang kanyang buhay, tila mas lalo pa siyang nalubog sa delubyong espiritual. Bumalik sa kanilang bahay si Mang Carding na puno ng tanong sa sarili. Habang nakatingin sa kanyang taniman ng mais na halos walang bunga, inalala niya ang kanyang kabataan. Naalala niya ang kwento ng kanyang lola, si Lola Pura, na madalas ay binabansagan noon ng mga tao bilang hilot, mangtatawas, at minsan, mananambal. Pero may isang kwento noon na hindi niya pinapansin. Carding, ang dugo natin ay may kahati. Huwag mong hahayaang sakupin ka ng dilim, sabi ni Lola Pura bago ito namatay. Noon ay tinatawanan lamang niya iyon. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay pamahiin lamang. Ngunit ngayon, nararamdaman niya sa kanyang kalamnan, may katotohanan ang babala ng kanyang lola. Kinabukasan, dumalaw si Aling Maring, ang matandang pinsan ni Carding. May dala itong supot ng tuyong dahon ng alibhon, sambong at banaba. Carding, sabi ni Aling Maring habang nilalatag ang mga dahon, kailangan mong bumisita sa bundok San Miguel. May matandang antingero roon, si Kateban. Siya lang ang makatutukoy kung sino sa dugo mo ang tunay na may itim na kapangyarihan. Walang pag-aalinlangan, tumungo si Mang Carding at Aling Maring sa bundok kinabukasan. Mahigit 2 oras silang naglakad, tumaan sa mga masukal na daan at lumang pilapil ng palayan. Hanggang sa makarating sila sa isang lumang kubo nasa gilid ng talampas na pinapalibutan ng mga punong acacia. Naroon si Kateban, isang matandang lalaki na puting-puti ang buhok, mahaba ang balbas, at may nakaukit na mga kakaibang simbolo sa kanyang balat. Hindi pa man sila nakapagsasalita, ay nagbukas ng salita si Kateban. Ricardo de la Cruz, ikaw pala yon. Matagal na kitang hinihintay. Nagulat si Mang Carding. Paano ninyo ako nakilala? Ang dugo mo'y may pamanang iniwan ng iyong mga ninuno. May 2 kang ugat, isang dalisay at isang may lason. Ipinatong ni Kateban ang kanyang kamay sa balikat ni Mang Carding at saka kumuha ng lumang kahoy na baston. Hinampas niya ito sa lupa at nagbuga ng usok ang paligid. Sa usok ay unti-unting lumitaw ang mga aninong parang larawan ng mga tao. Mga sinaunang mukha, babae at lalaki. May iilan na may sungay, may iba'y umiiyak na tila binibigti ng kanilang sariling kadiliman. Isa sa mga kamag-anak mong babae ang tagapagmana ng sinumpang gahom. Siya ang gumawa ng orasyon upang ilapit sa inyo ang salot. Hindi siya basta naiinggit lamang. Galit siya sa inyo at sa katotohanang hindi siya ang pinagpala. Babae? Bulalas ni Carding. Sino sa kanila? Hindi ko maaaring sabihin.
Pero may paraan upang malaman mo. Kailangang mag-alay ka ng pagsisiyasat. Isang ritual gamit ang dugo ng tupa, apoy ng insenso, at dasal ng paglilinis. Pagbalik ni Mang Carding mula sa bundok, dala niya ang isang malalim na takot at masidhing layunin. Alamin kung sino sa kanilang angkan ang may ginagawang masama laban sa kanyang pamilya. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga gamit para sa ritual na itinuro ni Kateban, biglang may narinig silang sigaw mula sa labas ng bahay. "Tulong! Tulong! May nahimatay!" Paglabas ni Mang Carding, nakita niya si Tia Felisa, isa sa kanyang tiyahin sa ina na nangingisay sa gitna ng kalsada. Habang sinasaklolohan nila ito, may nakita si Carding na nakabaon sa ilalim ng kanyang palad. Isang munting papel na may simbolong Latin na pareho sa nakita niya sa kwaderno ni Kateban. Lalong lumalim ang hinala ni Mang Carding. Isa sa kanyang sariling dugo, isa sa kanyang pamilya, ay tunay ngang mangkukulam. At ngayon, alam na niya, hindi sapat ang pagiging mabuti upang matalo ang kasamaan. Kailangan niyang pumasok sa mundong hindi niya naiintindihan, ang mundo ng orasyon, proteksyon at labanan ng espiritu. Hindi pa rin mawala sa isip ni Mang Carding ang nakita niyang papel na may simbolo sa palad ni Tia Felisa. Isa itong pruweba na mayroong tunay na ginagawang itim na orasyon laban sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng pagdududa, hindi niya pa rin magawang agad na husgahan ang matanda. Pagbalik nila sa bahay, agad niyang sinimula ng paghahanda sa ritual na itinuro ni Kateban. Inihanda ni Mang Carding ang mga kailangan. Dugo ng isang bagong katay na tupa mula sa kaibigan niyang si Kadomeng. Insenso mula sa mga tuyong dahon na ibinigay ni Aling Maring. Bangga na may malinis na tubig mula sa bukal ng bundok. At isang piraso ng papel kung saan isusulat ang pangalan ng bawat kamag-anak na pinaghihinalaan. Sa loob ng kanilang lumang kamalig, isinagawa niya ang ritual. Tumakip siya ng itim na tela sa mga bintana at nagsindi ng 4 na kandila sa 4 na sulok ng silid. Sa liwanag ng apoy, sa usok ng insenso, sa dugo ng inosente, ilantad mo ang may itim na loob. Isa-isa niyang sinulat sa papel ang pangalan ng mga kamag-anak na bumisita sa kanila matapos ang panalo sa loto. Goryo ang pinsang agad humingi ng negosyo. Lilet ang pamangkin na nagalit ng hindi napautang. Tia Felisa ang matandang nahimatay na may papel sa palad. Oka ang pamangkin na kilala sa sabungan at halos hindi marunong ngumiti. Itinupi niya ang bawat papel, inilagay sa mangkok ng tubig at sinindihan ang insenso. Ayon kay Kateban, ang papel na lulubog ay may madilim na intensyon. Ang lulutang ay walang masamang hangarin. Habang isa-isang nilalagay ang papel sa tubig, pinagmamasdaan ni Mang Carding ang bawat isa. Goryo lumutang. Lilet lumutang. Oka lumutang. Tia Felisa lumubog. Nanlaki ang mata ni Mang Carding. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala. Ang matanda, mahina, at tahimik na si Tia Felisa, na ilang beses pa nilang pinakain at inalagaan, ay siyang may dala ng kasamaan? Napaupo siya, napailing. Bakit, Tia? Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, biglang tumahol ng malakas ang kanilang bagong alagang aso. Si Bagani, isang puting askal na tila may nakikitang hindi maaninag ng mga tao. Nang silipin niya sa labas, nakita niya ang isang itim na ibon na paikot-ikot sa kanilang bubungan. Ang huni nito'y paos, malalim, at parang boses ng isang matandang babae. "Carding!" Napabalik si Mang Carding sa loob ng bahay. Agad niyang kinuha ang buntot ng bawang na nakasabit sa kusina at inilagay sa mga bintana. Inalis niya ang mangkok ng tubig at itinapon ang papel ni Tia Felisa sa apoy. Sumiklab ang apoy. Imbes na normal na pagkasunog, kulay berde at asul ang apoy na lumabas sa papel. Sabay noon,
nagsimulang magliyab ang isang bahagi ng kanilang bubungan. Umusok, umalingasaw ang amoy ng sunog na buhok at insenso. Agad silang nagpulasan palabas ng bahay si Aling Nena, Benjo, at ilang kapitbahay na narinig ang sigaw ng aso. May sunog! Tumawag ng tulong! Ngunit ang apoy ay hindi kumalat. Parang may kontrol ang pagkasunog. Ang bahagi lang ng kisame kung saan lumilipad ang ibon ang nasira. Nang maapula ng mga kapitbahay, wala na ang ibon, wala na ang usok. Pero isang markang hugis bilog na may mata sa gitna ang naiwan sa nasunog na bubong. Kinabukasan, nagpunta si Mang Carding sa bahay ni Tia Felisa. Dala niya ang kanyang buong tapang. Hindi na siya papayag na magpatuloy ang pananakit sa kanyang pamilya. Pagdating sa bahay ng matanda, sinalubong siya ng amoy ng insenso at tuyong damo. Kumatok siya. Walang sumasagot. Bumukas ang pinto. Kusang bumukas, dahan-dahan, parang imbitasyon. Pagpasok niya, wala roon si Tia Felisa. Ngunit sa gitna ng silid, may altar na puno ng itim na kandila, tuyong palaspas, at mga larawan. Isa sa mga larawang iyon ay pamilya ni Mang Carding. Kuhang-kuha habang kumakain silang sabay sa harap ng bahay. Sa ibaba ng larawan may nakaukit. Kung hindi mo ibabahagi, kukunin ko ang lahat. Nanlalamig ang mga palad ni Mang Carding habang nakatayo sa harap ng altar ni Tia Felisa. Naramdaman niyang hindi lamang ito simpleng inggit. Isa itong matagal ng kinikimkim na galit. Isang panibugho na sinabayan ng pag-aaral sa mga itim na sining. Habang pinagmasdan niya ang larawan ng kanilang pamilya sa altar, may narinig siyang mahinang tinig sa kanyang likuran. Matagal ko na kayong minamasdan. Agad siyang lumingon. At naroon si Tia Felisa, nakatayo sa may anino ng haligi, suot ang isang itim na duster, at may bitbit na baston na may nakaukit na mga lumang simbolo. Ang kanyang mga mata ay mapula, tila bang hindi na siya lubos na tao, kundi bahagi na ng kung anong mas malalim na puwersa. "Bakit, Tia?" tanong ni Mang Carding, nanginginig ang boses. "Sapagkat hindi kayo ang dapat pinagpala. Habang ako'y nagkandahirap sa pag-aalaga sa mga kamag-anak, habang ako'y nilalait at tinutuligsa, kayo'y nanalo at mas lalong lumayo sa amin. Hindi ako naging maramot. Hindi mo ako pinansin. Hindi mo man lang ako tinulungan nang mawalan ako ng bahay nung sunog sa dulo ng baryo. Pinili mong tulungan ang ibang tao. Ngayon, ako na ang pipili kung sino ang dapat manatili." Lumapit si Tia Felisa sa altar at kinuha ang maliit na garapon. Sa loob nito ay tila may buhok at maliliit na papel. Isa roon ay may nakasulat na Laika. "Ginamit ko ang natutunan ko mula sa linya ni Petra, ang ina ng ina mo. Nasa dugo natin ang kapangyarihan, pero ako ang nagpakalalim. Ako ang nagtaya ng kaluluwa." Tinangka ni Mang Carding na agawin ang garapon ngunit biglang umuga ang sahig. Napaurong siya. Mula sa kisame, bumagsak ang itim na ibon, ngayoy may pulang apoy ang mga mata. Humuni ito ng malakas. Sabay sumambulat ang garapon at lumipad ang mga papel. "Hindi mo na ako mapipigilan, Carding. Ang susunod ay si Laika. Kung hindi mo ibabahagi ang yaman mo sa akin, makikita mong unti-unti kayong mawawala." Kinabukasan, hindi na nakita si Tia Felisa sa bahay, na walang parang bula. Agad na dumulog si Mang Carding sa barangay at simbahan. Dinala niya ang mga ebidensyang nakuha, ang altar, ang mga papel, at ang mga larawan. Pinagpulong ng kapitan ang buong pamilya at mga lider ng barangay upang pag-usapan ang nangyayari. Dumating din si Father Romy, ang kura ng parokya. Hindi ito basta-basta. May kasunduan sa kadiliman na nabuo, at ang kasunduan ay maaaring maputol sa pamamagitan ng pagbabalik loob ng alay o ng sakripisyo. "Anong klaseng sakripisyo, Padre?" tanong ni Mang Carding. "Ang pinakabisa,
alay ng yaman kapalit ng kaligtasan. Hindi pwedeng parehong taglayin ang yaman at proteksyon kung may kasunduan na ang kalaban. Nag-isip si Mang Carding. Matagal siyang tumahimik. Sa kanyang puso, gusto niyang protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit para bang sinusubok siya ng tadhana, paano niya maililigtas ang kanyang mga mahal sa buhay kung ang kapalit ay ang yaman na pinaghirapan niyang makuha sa kabutihang loob ng Diyos? Sa gabi ring iyon, habang natutulog, nanaginip si Mang Carding. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng masukal na kagubatan. May mga bulong sa hangin at isang boses ng babae ang tumatawag sa kanya. Carding, Carding, may paraan, ngunit may kapalit. Sa gitna ng kagubatan ay may liwanag. Naroon si Kateban, dala ang parehong baston. Magdesisyon ka, sa liwanag o sa dilim. Hindi pwedeng dalawa. Kung gusto mong mailigtas ang iyong anak, may dapat kang bitawan. Pagmulat ni Mang Carding, pawis na pawis siya. At sa tabi ng kanyang unan, may isang sulat. Isinulat sa lumang papel. Magkita tayo sa lumang sapa. Alamin mo ang kabuuan ng kasunduan. TF. Sa susunod na kabanata, ang paglalakbay ni Mang Carding patungo sa huling sapa, kung saan haharapin niya ang buong kasaysayan ng kanilang angkan at ang pinagmulan ng sumpa. Madaling araw pa lamang ay nagbihis na si Mang Carding ng puting kamiseta at maong. Isinuksok niya sa bulsa ang rosaryo ni Father Romy at isang kutsilyong kalawangin na binigay ni Kateban, hindi pang-atake, kundi pang-protection daw laban sa masamang espiritu. Naglakad siya papuntang lumang sapa sa dulo ng baryo, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Marami na raw ang naligaw roon at may mga kwento ng kakaibang tinig na bumubulong mula sa mga puno. Pagdating niya roon, tahimik ang paligid. Ang tubig ng sapa ay tila maitim at malapot, parang hindi tubig kundi usok na itim. Sa gitna ng batisan, sa ibabaw ng isang malaking bato, ay naroon si Tia Felisa nakaupo. Hawak ang isang lampara na may apoy na kulay ube. "Dumating ka, Ricardo," sabi nito. Walang emosyon ang tinig. "Ano ang gusto mong kapalit, Felisa?" "Gusto ko ang kalahati ng iyong napanalunan. Lahat ng titulo ng lupa, ibibigay mo sa pangalan ko. Kapalit, ligtas ang iyong pamilya, si Aling Nena, si Benjo, lalo na ang iyong anak na si Laika. At kung hindi, mamamatay sila isa-isa. Sa simula, sakit. Susunod, baliw. Panghuli, wala nang matitira." Tahimik si Mang Carding. Umugong sa tenga niya ang sinabi ni Father Romy. Hindi pwedeng sabay ang liwanag at dilim. Biglang sumulpot mula sa kagubatan si Kateban, dala ang baston, at kasabay niya ang isang batang lalaki na may takip ang mga mata. Ang batang iyon, anya, ay apo ng isang dating albularyo, may kakayahang makita ang enerhiya ng tao. "Pakawalan natin ang katotohanan," ani Kateban. Ipinahawak ng matanda ang kamay ni Mang Carding sa bata. Lumapit din si Tia Felisa, palihim ang tingin sa bata. Nang hawakan ng bata ang kamay ni Carding, bigla itong nagsalita. "Malinis, maliwanag, puti ang apoy." Pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay ni Tia Felisa, ngunit agad itong napaatras. Nanginig ang bata at biglang nasuka. Ang kanyang puso, hindi lang itim, may kasunduan siya sa Lakadim. Lakadim, isang nilalang na matagal nang kinatatakutan sa alamat ng kanilang baryo. Isang espiritu ng kasakiman, tagapagbigay ng tagumpay sa kapalit ng kaluluwa ng iba. Noon pa man ay sinasabi ng mga matatanda na may mga nagiging tagapagmana ng kanyang panata. At ngayon, si Tia Felisa ay isa na roon. "Anong ginawa mo, Felisa?" Galit na sigaw ni Kateban. "Inalay mo ang sarili mo sa halimaw na yon?" Ngumiti si Tia Felisa. Unti-unting nagbabago ang anyo. Pumuti ang mata, humaba ang mga kuko,
at unti-unting lumiit ang muka na parang pinipilas ng usok. Hindi na ito mukhang tao, kundi anino ng isang matandang babae na may 4 na mata at tinig na iba na. Pinili ko ang kapangyarihan at ngayon walang makakapigil sa akin. Biglang lumitaw mula sa sapa ang isang itim na anyo, may katawan ng tao, balat na parang abo at mata na dilaw. Ito si Lakadim. Ang presensya nito ay nagpapahina sa lahat ng naroon. Napaluhod si Mang Carding, si Kateban, at ang batang may kakayahan. Isa lamang ang hindi lumuhod, si Felisa, na ngayon ay isa ng buong alagad. Ngunit sa kabila ng takot, isinaksak ni Mang Carding ang kutsilyo ni Kateban sa lupa. Sumambulat ang liwanag. Mula sa ilalim ng lupa ay lumabas ang mga ugat ng kahoy, bumalot sa paa ni Lakadim at pinalibutan si Tia Felisa. Sa ngalan ng dugo ng liwanag, tinatapos ko ang kasunduan. Sigaw ni Kateban habang hawak ang baston, inukit sa hangin ang sinaunang orasyon. Sumigaw si Felisa. Hindi pa ako tapos, hindi niyo ako matatalo. Ngunit sumambulat ang puting apoy mula sa kutsilyo, tinupok ang anyo ng kadiliman. Nang bumalik sa katahimikan ng paligid, wala na si Felisa. Tanging ang lampara na may ube ang naiwan ngayoy basag na. Pagbalik ni Mang Carding sa kanilang bahay, nakita niya si Laika. Nakangiti, masigla parang walang nangyari. Tila natapos ang pagdurusa. Ngunit hindi siya panatag. Lumapit si Kateban at bumulong. Hindi pa tapos ang lahat. Winasak mo ang isa sa mga sangay ng kasunduan. Ngunit may mga kasapi pang natitira. At habang hawak mo pa ang yaman, ikaw pa rin ang magiging puntirya. Sa susunod na kabanata, ang desisyong gagawin ni Mang Carding, itatago ba niya ang kanyang yaman o ipamamahagi upang tuluyang putulin ang sumpa? At sino ang susunod na lalapit sa kanyang pintuan? Makalipas ang ilang araw matapos ang huling sagupaan sa lumang sapa, tila unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Mang Carding. Gumaling si Laika. Muling naging masigla ang asawa niyang si Aling Nena at hindi na muling nagpakita ang itim na ibon. Ngunit sa kabila ng katahimikan, alam ni Carding na may binabalik-balikan ang anino ng nakaraan. Isang gabi habang nagkakape siya sa balkonahe, may dumating na liham mula sa barangay hall. Ito'y imbitasyon mula sa sangguniang bayan, kailangan siyang humarap sa isang pagpupulong kasama ang mga kamag-anak na noon pa'y umiiwas sa kanya. Magsasagawa tayo ng hatol, dapat pagdesisyunan ng buong baryo kung nararapat ka pa bang manatili dito. Ito ang huling linya ng liham. Nilagdaan ni Kapitan Ruel, isang matandang pinuno ng baryo na tila noon pa'y may lihim na tampo kay Mang Carding. Dumating ang araw ng pagpupulong. Nasa harapan ng lumang multipurpose hall si Mang Carding, nakaupo sa gitna. Sa magkabilang gilid ay naroon ang kanyang mga kamag-anak si Goryo, Lilet, Oka, at ilan pang kaanak na minsan na ring humingi ng tulong noong nanalo siya. Nandoon din ang mga matatanda ng baryo, ang ilang mga konsehal, at si Father Romy. Tumayo si Goryo at nagpakilala bilang tagapagsalita ng pamilya. Carding, noong una kaming lumapit sa iyo para humingi ng tulong, tinanggihan mo kami. Naiintindihan naming marami kang pinagdaanan, pero hindi mo man lang kami binigyan ng kahit kapirasong parte. Ngayon, sunod-sunod ang malas sa pamilya natin. Isa na ngang namatay, si Tia Felisa. Hindi ako maramot, sagot ni Carding. Pinili ko lang ang tumulong sa mga higit na nangangailangan. At si Felisa, hindi siya basta namatay. Naligaw siya ng dilim. Sinubukan niyang ibagsak ako. Tumayo si Oka. Hindi kami naniniwala sa mga kwento mong may mangkukulam, may halimaw. Ang totoo niyan, ikaw ang naging gahaman. Pera ang sumira sa'yo. Sumiklab ang ingay at bulong-bulungan. Ngunit agad ding tumindig si Father Romy. Tama na, alam ng Diyos ang totoo. At ako mismo ang nakasaksi sa mga kagimbal-gimbal na pangyayari. Hindi haka-haka ang kasamaan, pero ngayon, ang tunay na tanong, Carding, ano na ang plano mo sa yaman mo?
Tumayo si Carding, huminga ng malalim at tumingin sa buong bayan. Hindi ko ito hiningi, pero ibinigay ito sa akin ng tadhana. Kaya ngayon, ibabalik ko ito sa inyo pero hindi sa mga kamag-anak lang, sa buong baryo. Nagulat ang lahat, tumahimik. Itatayo ko ang fundasyon ni Aling Petra, pangalan ng lola ko, ang dating albularyo na tumulong noon sa maraming tao. Magpapatayo ako ng libreng klinika, magbibigay ng abono at binhi sa mga magsasaka at maglalaan ng pondo para sa pag-aaral ng mga bata. Pero may isang kondisyon, wala ni isa sa mga kamag-anak kong tumalikod sa akin ang makikinabang dito, maliban na lang kung magsisi at tutulong sa mga gawain ng bayan. Lumuhod si Lilette. Carding, patawarin mo kami. Nabulag lang kami sa inggit. Hindi namin alam na may ganyang kapalang plano. Hindi pa huli ang lahat, sagot ni Carding. Pero kailangang mula sa puso ang pagbabalik loob. Hindi pera ang lunas sa inggit, kundi malasakit. Kinagabihan, habang natutulog si Carding, nanaginip na naman siya. Nasa gitna siya ng liwanag. Naroon si Tia Felisa, pero hindi na masama ang anyo. Isa na lamang itong anyong usok, tila nagsisisi. Patawad, Ricardo. Hinayaan kong kainin ako ng inggit. Dalhin mo nawa ang pamilya natin sa liwanag. Putulin mo na ang sumpa ng kasakiman sa angkan. Pagkagising niya, tila may bigat na nawala sa kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsimula nang makita ang bunga ng kanyang desisyon. Naitayo ang klinika sa gitna ng baryo. May paaralan ng binigyan ng bagong silid-aralan at libro. At ang mga magsasaka, muling lumalago ang ani sa tulong ng libreng abono at makinarya. Muling niyakap ng buong baryo si Mang Carding, hindi bilang milyonaryong nanalo sa loto, kundi bilang haligi ng bayan. Sa susunod na kabanata, isang huling pagsubok mula sa isang natitirang tagasunod ni Felisa at ang paghahanap ni Carding sa tunay na ugat ng sumpa sa kanyang angkan. Makalipas ang mahigit kalahating taon, unti-unti nang lumalago ang mga proyekto ni Mang Carding para sa bayan. Ang mga bata ay may libreng eskwela, ang mga magsasakay may modernong kagamitan, at pati mga mangingisda sa karatig baryo ay tinulungan na rin niya. Tila ba tuluyan na niyang napagtagumpayan ang laban sa inggit, kasakiman at kasamaan. Ngunit isang gabi, habang pauwi siya mula sa munting pagtitipon sa barangay, may lumapit sa kanyang matandang babae, payat, gusgusin at tila mahina. Nakatayo ito sa lilim ng punong mangga sa gilid ng kalsada. "Ikaw ba si Ricardo de los Santos?" tanong ng matanda. "Opo, ako po si Carding. Bakit po?" "Ako ang huling tagapag-ingat ng kasulatan ng inyong angkan at ako ang huling bantay ng kasunduan ni Petra, ang unang nagsumpa sa sarili niyang pamilya." Nagimbal si Carding. "Si Lola Petra? Ang kilalang albularyo?" "Oo," sagot ng matanda. "Ngunit may itinatago ang inyong angkan. Hindi lahat ng kabutihan ay galing sa liwanag. May isang kasunduan siyang pinasok sa simula para iligtas ang sarili niyang anak sa sakit. Tumawid siya sa pagitan ng puti at itim. At simula noon, kada 3 henerasyon, isa sa inyo ay susumpain ng kasakiman at kapangyarihan. At ikaw, Carding, ikaw ang tinakdang magputol ng tanikala." Dinala ng matanda si Carding sa isang masukal na kagubatan sa mismong lupaing ipinamana ng kanyang lolo na matagal nang iniwang bakante. Sa ilalim ng isang lumang balete, may inukit na bilog sa lupa. Doon nakalibing ang aklat ng 4 na anino, isang lumang kasulatan ng kanilang angkan. Binasa ng matanda ang isang pahina. Ang yaman na biglang ibinigay ay siyang pagsubok ng kaluluwa. Kapag ito'y ginamit sa sarili, ang kasamaan ay muling babalik. Ngunit kung ito'y iaalay sa kapwa, ang tanikala ay mapuputol. Ngunit kailangang may ganap na sakripisyo. "Anong sakripisyo pa ang kailangan?" tanong ni Carding. "Ang iyong pangalan, ang iyong karangalan, at ang iyong yaman.
Kailangang mawala ka bilang tao ng lupa at maging tagapangalaga ng liwanag. Mabigat man sa kalooban, tinanggap ni Carding ang huling pagsubok. Kinabukasan, sa gitna ng pagtitipon ng buong bayan, pinatawag niya ang lahat. Mga kababaryo, mga kaibigan, mga kapamilya, narito ako upang ihayag ang aking huling utos bilang tagapamahala ng pondo at lupain. Ibibigay ko ang buong ari-arian sa itinayong fundasyon. Hindi ko na ito pagmamay-ari. At simula ngayong gabi, aalis ako sa baryo, hindi bilang pagtakas, kundi bilang pagtapos. Nagulantang ang lahat. Saan ka pupunta, Carding? Tanong ni Father Romy. Sa kabundukan ng San Isidro, doon ko itutuloy ang misyon upang gamutin ang sugat ng mga kaluluwang naligaw at gabayan ng mga tulad ni Felisa na nadungisan ng dilim. Lumisan si Mang Carding. Ilang taon ang lumipas, marami ang nagsasabing may misteryosong eremita sa kabundukan na tumutulong sa mga may sakit, nawawala o nalulumbay. Walang pangalan, walang pagkakakilanlan, ngunit may daladalang baston at isang rosaryo. Sa bawat kabutihang naidudulot ng fundasyon ni Aling Petra, sa bawat batang nakapagtapos sa pag-aaral at sa bawat magsasakang umasenso, binibigkas ng mga tao ang parehong pangalan. Si Mang Carding ang dahilan, ang taong tinalikuran ng yaman para sa kabutihan ng lahat. Sa mundong puno ng inggit at kasakiman, ang tunay na yaman ay nasa puso ng handang magsakripisyo para sa iba. Hindi lahat ng swerte ay gantimpala minsan. Ito'y pagsubok na bumabalik sa angkan hanggang may tumapos. Wakas.